Ganun lang yung ginawa ko. Lahat ng mga sinabi ko dito, kung meron kang anxiety, gawin mo. Natalo o nalabanan ko ang anxiety? Yun yung pag-uusapan natin. Kung paano ko ito nalabanan kahit sobrang tindi. Nung naalala ko, nabanggit ko na rin to sa ibang podcast ko. Noong high school, alam ko meron din akong matinding anxiety. High school at saka nung college ako, nagkaroon din ako ng anxiety. Actually yung college, nung nag-Bible school ako, doon ako nagkaroon ng anxiety. Sobrang tindi ng ko sa attitude ko pag check na nababalisa ako. Yun yung tamang salita sa anxiety sa Tagalog eh. Balisa eh. Pagkakabalisa. Yung high school naman, nawalan ako ng ganang parang mabuhay kasi yung tindi ng anxiety kasi mawawala din naman tayo. Parang ganun yung mindset ko. Ano pang silbi ng lahat ng to? Parang ganun. Tapos nagkaroon ako ng greatest fear sa sa mga parents ko na kapag nawala sila baka hindi ko makayanan. So yun nga, wala na si tatay at nakayanan ko naman, although syempre kailangan, no choice ka kung di kayanan eh. Kayanin. Nung nung itong mga pandemic, bago mag-pandemic, no. Parang bago mag-pandemic yata. Or saktong pandemic, nagkaroon ako ng matinding anxiety. Sobra umuwi na nga ito ng depression eh. Sobrang tindi ng anxiety na yon, na tipong talaga ako, parang ma-hospital ako. Lagi ako nagpapadala pero hindi ako dinadala kasi tingin nila lang naman eh. At tingin nila anxiety kaya ko. Pero one time nagpatulong ako sa tatay ko na nagpa-check up dun sa nurse sa likuran namin. Nag-check up din kasi yun eh. Parang yung bahay niya clinic na. Nagpa-check up ako, tinignan yung yung BP ko. Meron nabanggit yung head nurse yata. Matanda na eh. Basta yun yung laging pinupuntahan sa barangay namin. Tapos sabi niya, itong sa taas okay to, pero yung sa baba hindi eh. Sabi, hindi ko gusto to, sabi. Tapos pinarelax niya ako. May mga butterflies sa ko, sabi ko. Tinanong niya eh. Nalaman niya na anxiety lang din yung nararamdaman ko. Tapos may isang pangyayari pa na nakahiga na lang ako. Tapos nilagyan ako ng parang ni Mrs. yung umuso ko ng tawag doon, yung humidifier. Tapos may flavor na lavender. Kung ano-ano yung mga pinaggagawa ko nung may anxiety ako. Ang payat ko nun, parang iniisip na ng iba, ayaw lang siguro magsalita. May sakit ako. Pero meron na akong narinig na nagtatanong kung ano ba daw yung sakit ko. Sobrang payat ko, as in parang parang alam nyo ba yung mga taong biglang pumayat na ang laki-laki tapos in a short period of time biglang pumayat. Ganun ako, sobrang payat ako. Parang nga ako, may cancer eh. Kasi konti lang yung kinakain ko. Nag-start yung anxiety ko doon sa sobrang sakit na nararamdaman. Nakita ng tatay ko 'yun at saka ng bayaw ko, ex-bayaw. No? Kasi naghiwalay na sila ng kapatid ko. Nakita niya talagang ganun ako sa sakit, sobrang sakit. Parang nakaano na lang ako dun sa sahig eh. Ang mahirap nito, hindi ko sinabi kay Mrs. kasi takot akong ipadala niya ako sa doktor. Sobrang takot ko pagka ganun. Baka malaman na parang I'd rather die kaysa sa buksan yung katawan ko. Parang ganun yung takot. Dun parang nag-trigger ng konti pa lang, no? Balisang-balisa ako noon, akyat baba ako, di ko alam yung gagawin, parang nagmamadali ako, parang may hinahabol ako na dapat mangyari. Ganon. Then nakita ng tatay ko, ganon. Tapos umihi ako, yung ihi ko parang brownish na, parang may dugo talaga. No, tapos ayun, pagka ihi ko na ganon, may na-flash na na kidney stones. So yun yung nagkukos ng masakit. Then nangyari na naman ganon, sobrang sakit na naman. Yung sobrang sakit na yon, willing na akong i-trade. Tara, dalhin nyo na ako sa nagpa pa ako sa Arayat eh, kasi doon may support doon eh. May mga taong madaming kamag-anak
si Mrs. na pwedeng makatabay sa akin, no? Pumunta kami doon. Tapos nagpa-check up ako. Sobrang sakit habang nag-check up ako. Na ultrasound ako. Alam niyo yung nakita nila sa akin? Nakita nila sa akin is fatty liver, diffuse, no, kalat-kalat na yung fatty liver. Mas natakot ako, no, na pinapalakas ko yung loob ko, kwentuhan kunwari, sabi ko, di ba yung fatty liver nagagamot naman yan, which is nare-reverse naman talaga. Ganon yung mga ano ko, ganon yung pinagsasabi ko, puro pampalakas ng loob sa akin. Pero nababalisa na ako na nag-i-start na. And then umihi ako sa Arayat. Meron na naman lumabas na ano, na dugo, isang buong dugo. Pero after nung lumabas ng dugo na yon, pakiramdam ko naging okay. Nawala yung sakit sa buong paligid ng tiyan ko, likuran, nawala yun. Pagka wala, medyo okay na ako, no? Wala na, sabi ko, malakas na ako, tipong ganon. Then, ito na, may balita sa akin. May balita na ano, na namatay yung dati kong kasama sa ano, sa liver daw. Ayun na, may fatty liver ako. Doon na nag-trigger ng matindi. Tapos nawalan pa ako ng access sa iba't ibang pagkain dahil ginagamot ko nga yung fatty liver ko, no? Liver Prime yung pinainom sa akin ng doktor, yung nireseta niya. Na-clear naman ako. Na-clear naman nung nagpa-check up ulit. Clear na. Pero along the way, hindi ako makakain ng gusto kong kainin, hindi na ako makapagkape, bawas na lahat ng ano, nakakataas ng BP din, iniwasan ko kasi nag-trigger na ng matindi yung anxiety. Doon na nag-trigger, solid ang anxiety ko. So ayaw ko yung pakiramdam na ganun. May specific time pag hapon na, sobrang lakas ng anxiety ko. Tapos minsan yung mga ano lang, yung ilaw na kulay yellow, nagkaka-anxiety ako, parang yung kawalan ng pag-asa, yung ganon, yung nire-represent niya. Parang walang pag-asa. Yung ramdam mo na walang mangyayari sa buhay mo, wala ng pag-asa, mawawala ka na, ganon yung pakiramdam ko nun. Sobrang ano ko, sobrang balisa ako. Lalo na yun nga, yung nabanggit ko, pagkabandang alas 5, alas 6, namin lalabas na kami nun. Tapos sinabayan pa ng nawala si tatay ko, no? Talagang tumindi yung anxiety ko. Ngayon na ano ko to, nalabanan ko to, nag-download ako ng ano, nag-rewire lang ako ng utak. Sa utak lang kasi yan, yung pinag-aralan ko. 5 libro yung binasa ko about anxiety, no? Nag-download ako sa ano, sa Google Book, yung Scribe, yan pinag-aaralan ko bakit nangyayari yung anxiety, para ako naging doktor tuloy. Kakaaral ko na pag-aralan kong maayos, pati sa mga Spotify, nakikinig ako about mga motivation, no? Ganun yung pinapakinggan ko tapos relaxation. Nanonood ako ng mga YouTube na meron ding mga anxiety, kung paano nila nalabanan. So natututo akong lumaban. Fight or fly, sabi nga, flight or fight, parang ganon. Natututo ako lumaban ngayon, no? And then isa sa malaking naitulong is yung pagiging ano ko stoic bang tawag doon. Sabi kasi born stoic daw ako para ganon yung pagkakaaral ko din. Sumali ako sa isang group, anxiety group. Sumali ako doon, tapos merong isang parang pinaka namin, leader namin. Siya yung nagbigay pa siya ng Telegram, nagchat-chat doon. Marami pa lang mas matindi pa ang nararamdaman sa akin. So sabi ko, magso-survive ako. Lagi kasing pakiramdam ko pagka maano na ako pagka mataas yung presyon ko, pagka naramdaman ko na yun, wala na, ito na, magti-trigger na ng solid. Ganun na nag-trigger sa akin Tapos ang ginagawa ko, no, kung ano yung mga pwedeng makatulong sa fatty liver ko that time, no, nung malakas pa yon, pati yung sa BP ko, ginagawa ko, kakain ako ng isang buong bawang, kakainin ko yon as in, ngunguyain ko. Tapos super duper yellow na yung mga ngipin ko, kakainom ko ng turmeric. Kahit itutbrush mo, talagang
Then ayun, nagbabasa-basa ako, no, nalaman ko na amygdala, yung mga ganon, cortisol, yung mga nilalabas ng utak natin. Nag-download ako ng Bible app, doon nanonood ako ng mga ano nila, no, yung mga devotion. Nare-rewire yung utak ko unti-unti. Then up to the point na naranasan ko na to eh. Naramdaman ko na to eh. Mas matindi pa nung last time. Kaya kayang-kaya ko to. Kumbaga, nakalaban ko na to nung minsan. Natalo ko. Ngayon ito may mga unti-unti akong nararanasan at natatalo ko naman. Then yung pagbabasa ko ng mga libro, natuto ako paano ko ito i-process, no. Ano lang 'yan. Nag-send lang ng wrong signal yung utak ko, naglabas ng nung chemical na 'yon, nilabas sa katawan ko kaya nararamdaman ko, nagnanam yung kamay ko, nararamdaman ko na pero delikado pa rin yun, syempre baka pa-heart attack ka na, no. Pero nag-ano naman ako omega 3. Then nalaman ko rin na ang kailangan kong mga supplement, food supplements, no. Unang-una, yung panlaban ko sa gumagamit na ako ng Liver Prime Yung panlaban ko sa anong tawag dito, sa fatty liver ko, which is yung anong tawag doon, milk thistle. Yun ginagamit ko yun. Tapos panlaban ko naman sa sa anxiety, pag dagdag sa mindset ko, no, para makalma din yung utak ko. Nagka-chamomile ako. Ayan, pag yung inumin ko chamomile, yung parang pinakakape ko chamomile. Tapos yung ko naman, yung supplement ko naman is B complex. Tapos separado yung B12. B complex at saka B12. Yun yung iniinom ko. Doon unti-unti nararanasan ko, hindi nawawala yung anxiety, nandyan lang lagi yan pero kaya mo labanan. Ganun lang yung ginawa ko. Lahat ng mga sinabi ko dito, kung meron kang anxiety, gawin mo. Marami namang mura dyan. Kung wala kang pambili ng kung wala kang pambili ng mga food supplements, madaming mga mga alternative sa pagkain mo kunin. Yung mga research mo lang kung yung mga B12, B6, mga ganon, B-complex. Nalabanan ko ngayon. Ito na yung pakiramdam ko. Medyo parang kahit sumpungin ako ng anxiety, na ako, kaya. So ngayon ang nakakaranas nito is si misis ko, at somehow kahit pa paano nag-guide natin, no. And I think malapit na rin ako. At hanggang dito na lang siguro mga tol, hanggang sa susunod na topic natin. At napasobra na ako sa dapat doon pa lang sa Clark, nag-i-stop na ako. Okay, so hanggang dito na lang. At gawin nyo lang yung mga pinagsasabi ko. At malalabanan nyo yan. Kayang labanan yung anxiety, mga tol. Kayang labanan yan. Thank you and God bless, mga tol.